Hello po, mabuhay Pilipinas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay po tayong lahat. Ang iyong lingkod, Marawit Vlog at yung kadalaktakan. Ano yan? Anilos na kagad. So, mega shoutout po sa atin lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, at sa amang panig ng mundo, basta't may Pilipino, mabuhay po tayong lahat hanggang sa gusto po natin. So, mapagpalang umaga, tanghali, gabi, at anumang oras po sa ating po mga kabayan kong Pilipino. Aking pagpapatuloy ang aking vlog sa mga proyekto ng ating Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Parte pa rin po dito sa part ng Pangasinan sa Alaminos na kung saan itinayo o yung blueprint na po yan na proyekto na tinatawag natin na Sky Garden. Bang! Yan po ang ating Pangulo na nagsasabing na wala pong ginagawa. Nakailan lang po akong mga project na tinutukoy o pinapahayag o ipinabalita o binablog. Pero sabi ko nga po sa inyo, kulang yung isang ilang ba yung page ng notebook para isulat doon mga proyekto ng ating Pangulo. So, ibig sabihin yun, talagang napakarami at marami po talaga. Sa part po lang mula doon sa batas na kanyang pinasa sa Kongreso at sa Senado na wala pong tumutol na yung sa pamimigay po ng lupa sa lahat po ng magsasaka. At ganoon din po sa mga fisher folk na andun po yung pamimigay din po ng mga ayuda, pamimigay po ng mga benepisyo, pamimigay po ng kanilang mga panghahanap buhay, mga motor, mga bangka, mga machineries, at etc. upang lumago ang kanilang, hindi lang kanilang sa hanap buhay o hindi lang po sa kanilang pansariling pinagkakakitaan, kundi sa lahat po ng ekonomiya ng ating bansa. Napaktunay nga po na ang agrikultura po natin ay nakasalalay po sa mga lahat po ng magsasaka, mangingisda, maging po ang lahat po ng mga private sector, mga negosyante, entrepreneur, lahat po yan ay sama-sama po tayo na magkaisa. At the same time, sa lahat po ng mga politiko po dyan, congressman, senador na gumagawa ng batas, maging tapat lang po tayo sa ating mga sinumpuan, sa ating mga katungkulan. So, mega shout out po. Una pong, first my beloved viewers, hindi ko, I don't know what I read this one. Bilike, Chilabhek. Mega shout out po to you. Ano po ba kayo? English? Anong nationality niyo po? What is your nationality? Actually, ang ano ko po ay Tagalog. Pilipino po ako. So, ang ating pag-uusapan nga po ay yung proyekto ng ating Pangulo dyan po sa last May ng araw ng date of May 23, 2025. Tatlo yung pong nilans niya po na blueprint po niya na proyekto po dyan na kanya pong dinaluhan. Una po yung sa Santa Maria Paitan Dam irrigation, tapos yung solar energy doon po dyan, tapos yun sa Center Cancer Institute sa Dagupan City, Pangasinan,
And the same time, ito po yung sa malaking ano po yung proyekto niya po, yung Sky Garden po dyan, na itatayo po dyan sa Alaminos. Wow, marami pong ibig sabihin yun, pinapalakas niya po yung mga tourist spot ng ating bansang Pilipinas. Ito po hindi lang po sa part po ng Pangasinan puro, kundi sa buong bansa, saan man panig ng ating bayan. So, uunahin po na natin ang ating topic po doon po sa Sky Garden, dyan po sa Alaminos na blueprint na tinayo ng ating Pangulo at ating pong papanuurin po. Tanggalin ko lang po yung tanggalin ko po yung sound para hindi tayo maka-copyright. Natin ngayon ang pagtatakip ng time capsule. Pero actually yung RTVM yata hindi dito hindi po yata siya copyright, hindi po siya open yata siya. So bagamat umuiwas po tayo ng kahit paano para hindi tayo maka-copyright. Sayang naman natin pinagpapaguran. So mega shout out po Glinaday Pauline Torres. Hi po, hello po. So, ang vlog ko po ay sa government ng sa administration ng hindi po ako po sa hindi ibig sabihin specify ko po na ini-emphasize lang po natin yung mga project o nagagawa ng Pangulo natin sa administration na po. Kasi marami po naman kasi nagsasabi na bato-bato sa langit ang matamaan po ay naway malawak ang ating pagkakaunawa, pagkakaintindi sa lahat po ng umuupo at sino bang uupo diyan po sa ating sa Malacanang. Ito po siya. Yan. Sa part po ng sa part po ng Pangasinan sa Alaminos, itinayo po dyan, itatayo po at ginagawa po, inumpisan na po yung Sky Garden na maghahakot po ng napakaraming turista po to na magbibigay po ng kalakasan o pagbibigay po ng pag-angat ng ekonomiya po natin sa part ng dito sa part po natin ng bansa natin Pilipinas. So babasahin ko po mula sa City of Alaminos, Pangasinan, May 3, 2025, demonstrating the administration commitment to advancing sustainable development nationwide by attracting investment, creating jobs, and driving eco-conscious travelers. President Ferdinand R. Marcos Jr. led the groundbreaking ceremony of the Sky Garden Project. So, ito po yung sinasabi ko pong Sky Garden Project in Barangay Lucap, City of Alaminos, Pangasinan, May 23, 2005. Nakapunta na po ako dito sa may part ng Lucap. Dati po akong dyan, pasapyo po, dati po akong vendors ng ng fishball. So almost isang taon din po ako diyan. Yan hindi ako nakarating po diyan sa may 100 Island. And hindi ako nakarating po diyan. Pero doon sa Lucap na yan, ang Lucap na yan, malapit na po diyan sa tatawid ka lang ng dagat. Sasakay ka lang ng bangka, 100 Island na. So, napakaganda po dyan sa part ng Alaminos, tahimik, maraming isda. At in the same time, ang Alaminos dati noon, hindi ako nagkakamit, hindi 2019,
1999, something like that. Medyo, may edad na rin po, may edad na rin po kasi tayo. May edad na rin po ako, hindi po tayo. May edad na rin po ako na nasa 40, something like that. Oo, kaya hindi na ako bumabata, kundi patanda na rin po ako. Inshallah. So, mega shout out po sa iyo. Ang ganda ng pangalan nito, Glenaid Pauline Torres. And the same time kay Be Likely Chilove Chick. Mega shout out po sa inyo. So, salamat po sa pag-stay po sa ating channel. At alam ko po na kung siyempre hindi naman kaila sa atin kung kayo po may DDS, kakamping o kabilawan, BBM supporter man o ano, lahat po dito ay welcome. At ang aking binablog ko po na aking pong pinagdadalakdakan at naway maging isa rin po kayo na maging malawak ang pag-unawa, pag-isip, kundi yung good governance po, yung magaganda lang po ang aking pong pinapahayag o aking pong binablog sa lahat po ng mga pinapahayag ko ng ating Pangulo. So, sabi ko nga po sa inyo, sa dami po ng nagawa ng Pangulo po natin, sa marami daw sabi na kasi wala daw na ginagawa. Napakarami na po. Sabi ko nga sa inyo po, baka yung isang notebook po na pages ay 100 pages, baka kulang sulat yun. Sabi ko na, totoo, isa-isahin po natin yan. Una po yung sa, yung talagang napakainit na, yung sa 20 pesos na bigas. At tapos yung sa mga magsasaka at mangingisda, na ibinigay na po yung mga lupa nila ng libre, na wala na sila pong babayaran na anuman po na dyan sa lupa nila, ibinigay na po sa kanila yung mga titulo po nila, is a live up free na po. So, mega shout out po sa lahat mo na magsasaka sa mga mangingisda. At ganun din po sa mga business, mga malalaking company na pumasok po sa ating bansa. Napakaganda rin po, lalo na yung sa solar na sa may part ng New Lucia, o dyan sa part ng yung solar, ang laki na. Tapos yung sa pabahay, na mayroong mga swimming pool, na mayroong pong swimming pool. Hindi lang po yung swimming pool na yan, in the same time talaga yung bahay po na yan, kahit umulan, umaraw, lumindol, hindi po basta-basta po siyang magigiba, hindi po basta-basta po siyang masira, at hindi po talaga, talagang bahay pang tao. Yan lang po masasabi ko po, bahay pang tao po. So, mega shout out po sa ating lahat ng 2 million in the house. So, dito po, ating pong papanoorin ito. Sa speech na lang po ng ating Pangulo. Estrella, magsiupo po tayo. The first district representative of Pangasinan, to Congressman Art Celeste, and other members of the House of Representatives. Mark Coanco is also here. Of course, Pangasinan Governor, Governor Ramon Cuico, my fellow workers in government, and to the beneficiaries, the stakeholders who we met earlier. Yung mga stakeholder dito para sa mapapakinabangan itong ating project na hindi lamang kagaya ng inaipaliwanag ni Congressman, hindi lamang itong Sky Garden, kung hindi it is marami pa tayong idadagdag na ng mga proyekto para yung bumisita sa Alaminos na 500,000, paabuti na natin ng 1 milyon yan bago tayo matapos, para naman tumanda ang ekonomiya, hindi lamang Alaminos, hindi lamang sa distrito, hindi sa buong probinsya. Kasama na rin dyan ang lahat ng mga probinsya na malapit sa inyo. Baka hanggang doon sa amin, maramdaman pa namin yung epekto nito. So,
Ay pag nga daw kayo aming kailian ni, tuwing mainit na tagaraw, ang unang naiisip ng tao ay magpunta sa beach, magpalamig, mag-swimming, mamasyal sa 100 Islands. Nagdidebate pa kami kung ilan pa talaga yung 100 Islands. Ang sabi ni Congressman, 123. I remember my father coming in here. Bakit 100 islands yan? Dahil ang bilang hindi nagkakasundo kung ano yung bilang. May nagsasabi, wala pang 100. May nagsasabi naman 120. Kaya tama-tama yan. Gawin natin na adventure para sa ating mga turista. Silang magbilang. Mga simpleng alaala na tagaraw na tumatak. Pinapalakas po talaga ng ating Pangulo ang mga tourist spots sa ating bansang Pilipinas. Napakalaki kasing ambag ng mga turisto. Napakalaki kasing ambag ng mga turista sa ating bansang Pilipinas. Sabi nga natin, kung isang ang bayan mo, kahit yung probinsya mo, probinsya natin. Pag marami, kagaya natin, pag nang pupunta ng mga Maynila, ay po mula Maynila, sabi, sa mga panig ng lugar. Dito na lang natin sa bansa natin Pilipinas. Mga iba't ibang lugar ko ang bayan mo, siguro sa Surigao. Ano bang mayroong ba dyan sa Surigao? Ang tatanong niya, ano bang pwedeng pasyalan dyan? So pag pumapasyal po tayo dyan, paano ba tayo nakakakuha ng mga benefits dyan? O paano ba lumalakas ang ekonomiya ng Surigao? Unang-una po, kaya masasabi natin yung kasi, sa papunta pa lang nila sa pag-commute, dapat isitik, yung ganun, mga babayaran dyan, tapos bibili ng mga souvenir, mga etc. Pupunta na magti-trip ng bubuking ng mga ganyan-ganyan. So lahat po ng ganyan sa anumang napakalit ng mga bagay na centavos ba yan o pesos na yan, mapupunta sa kabandang bayan po yan ng Surigao, yung part ng destination o papasyalan. O ganoon din po sa mga kapagkain. Kung kakain ka dyan sa part na yan, o siyempre mayroon pa rin tax yan. So ibig sabihin, yung mga bagay na simpleng malaking bagay po yun sa pagpunta o anong tawag dito? yung mapupunta yung mga tax o mga nila sa kaban po ng bayan, sa munisipyo nyo, etc. So, So, ang pinakadabis talaga na isa sa pinakadabis na pag-angat isang bansa, yung lugar kung ito po ay dadayuin o napakagandang paningin ng marami pong paningin ng tao saan man panig ng mundo. Hindi naman tayo kaila sa mga kapwa natin Pilipino na ang ating lagi nating iniisip, lagi nating maganda sa ating mga mata, yung mga magandang tanawin. Di ba? Mag-suggest po kayo kung hindi tama sinasabi ko. Di ba? Pag sabi mo hindi, mayroon ng problema yung mata. Pero totoo naman, true speaking talaga, tayong mga Pilipino, lagi natin tinitignan yung pasyalan. Kung tayo naghahanap ng pasyalan na number one, ikaka-relax ng ating isipan, ng ating damdamin, lalo pa sa mga broken heart. Gusto kong magkaroon ng peace of mind. Hanapin ng peace of mind. So, maka-related ka dito, be likely, Chibi love chick. Kami di kasi Glenda Flight Torres. Yun, naghahanap po tayo ng lugar kung saan tayo pwedeng ma-relax. Kagaya ng Baguio, kung malapit dyan sa part ng Northern. Tapos Andre Island, o di kaya Bolinao Beach, mga etc. yung mga So, yung hinahanap natin mga Pilipino, kahit mayaman, mahirap, o talaga, pag mayroong talaga, mahilig tayo sa adventure. So, yung Pangulo po natin, mahilig din naman ang adventure ang Pangulo natin. Mahilig din siya sa mga pasyalan din yung mga magagandang lugar. Kaya nga, alam niya kung ano yung mga
ano yung dapat i-build up o ano yung dapat na negosyo na kanya pong itatayo, i-establish. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ang isa sa pinakamaganda o pinakamalaking inaambag o nagkakaroon po ng ipon o nagkakaroon po tayo ng yung ano ng pera na yung tawag dito, makaipon, makasavings sa ating gobyerno, kundi yung mga yung tourist part na mga lugar na pagpapasyalan po natin, mapa-Pilipino, sabihin natin, mapa-Pilipino o anumang bansa. Kita nyo na lang po yung, hindi naman kaila, yung sasabi nga ng ating Pangulo dun sa 500 na turista o mga nag-adventure dyan po sa 100 islands sa loob ng sa isang taon. Yun lang po yun, sa 100 island lang po yun. Pero nung itong nilans na po o nag-blueprint na po yung project na po yung Sky Garden project, sabi ng ating Pangulo, hangarin ng Pangulo, ng ating Pangulo o ang ating bansa, maging sa lokal, mga mayor, governor, congressman, namumuno po dyan sa part ng Pangasinan, hangad din po nila na lumaki pa po yung contribution o income tax na 500,000 na ano nila sa kanilang bayan. So ang sabi ng Pangulo natin, paabutin na lang natin 1 bilyon. O di ba? So malaking bagay po talaga 'yan. So ang ating Pangulo po ay hindi lang po economist kasi ang Pangulo natin, kaya alam niya po na paano po i-manage o paano niya tawag dito yung paunlarin o pagandahin o lumago pa ang mga ekonomiya ng ating bansa. Diba? Lahat naman ng businessman, ang utak niyan kung paano lumago ang kanilang mga negosyo. Mga lalo mga economists nga, mga negosyante, mga entrepreneur, mga etc. Basta ano. Hanggat niyan lagi paano nila mapaangat o paano nila mapalago ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga company o kanilang mga trabaho, etc. Ganon din ang ating Pangulo. Malawak ang kanyang kaisipan patungkol po sa ekonomiya, no, paano niya maipalago. Number one, marami din ang number one, isa sa pinaka-tinutlo kanyang tourist spot. So, isa po yan sa 100 island po na pinatayo niya na Sky Garden. Sabi pa nga dyan, na 2027 yung talagang matatapos yung project na yan. Pero sabi niya, as possible, matatapos siya ng 2006. Siguro 2006 before mag 2007, baka open na po yan. So, yun, pinapamadali niya na mayroon talagang pinapadali pero mayroon talagang napakagandang kalidad ang bawat gagawin po dyan sa Sky Garden na po yan. So, panoorin pa natin ulit yan. Sa bawat pamilyang Pilipino, kilala ang Pangasinan pagdating sa pasyalan, turismo, pagkain, kaya ng alaminos longganisa, bangus, puto, tupig, at pag-uong isda. Higit sa lahat, sa bait at sipag ninyong mga taga-Pangasinan. Ngunit tunay na pinabibili po ng Pangasinan kasi hindi kayo nakontento sa likas na yaman at pinagbuti pa ninyo ito. Ang 100 Islands ay naging national park, ang kauna-unahang national park sa ating bansa. Noong 2022, pumangalawas ang Pangasinan sa top destination sa bansa na nagtala ng pinakamaraming lokal na turista. Ang halos 1 milyong lokal at dayuhang turista na bumisito sa inyo nung nakarang taon ay magpapatunay sa ganda ng inyong lalawigan. Kilala rin kayo sa galing at ganda ng inyong mga tourism souvenir, sa sports tourism, sa beach games, hosting ng mga event. Patunay na ang talento at siyempre sa charm ng mga taga-Pangasinan. Noong isang taon, itinanghal na ang Pangasinan na best province in local tourism sa ginanap na 2024 Region 1 Tourism Summit. At hindi, totoo naman talaga na
minsan may vlog ko na rin sana natin na ang Pangulo natin sa every provinces na nag-aano po siya ng anong tawag doon na yung nagsiselect siya ng mga provinces na yung maliban na lang may kategorya ni maliban na lang gumanda yung province na yon, nakilala yung province na po yun. Alam mo, ang 100 Island nga po, kasi nasabi po rin talaga dyan sa aming part, sa Pangasinan po yung 100 Island na po yan, na nakasali po siya sa yung top destination tourist spot o tourist na pinupunta ng mga turista. So, yun nga po, meron po siyang tinatawag po dyan na hindi ko na alam po. Basta, meron po siyang yung tinatawag na parang paligsaan ba? Hindi naman sa paligsaan, yung talaga inaano niya yung mga na nagde-develop, nagpo-progress o nayayabong, nag-aano ng mga probinsya na pinapaganda lalo na maganda na nga siya pero lalo niya pa nilang pinapaganda ng mga local government, mga local po na namumuno sa ating lugar na maging tourist spot yung lugar na po yun, yung mga probinsya na po yun. Sa yung meron po siyang sa hindi lang yata last year yun, ilang beses, dalawang beses na yata. Simulan ko po isang beses ko lang na-found kasi, na meron po siyang nagbibigay po siya ng award diyan sa Malacanang, yung mga provinces na umangat, gumanda, kinilala ng mga iba't ibang maraming tao, mga turista, mga ganon, na nagbibigay po talaga siya ng award. So, yun po yung kagandahan sa ating Pangulo na nire-recognize niya ang bawat probinsya na nagbibigay o kaya bagay sabihin natin na lalong pinapaangat ng mga local government ang ekonomiya ng kanilang nasasakupan. Yun po yun ang pinaka-dabis doon. So, sabi nga ng ating Pangulo wala pong maiiwan na ang probinsya o sa man part ng bansang Pilipinas na magiging mahirap. Ngayon namang araw, ating tutunghayan ang isa namang kaabang-abang na proyekto dito sa inyong lalawigan, itong ating sisimulan na Sky Garden. Bunga ang Sky Garden sa pagtutulungan ng pamahalaang lungsod ng Alaminos, ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o yung CHESA at ang Department of Tourism. Isang kagandahan ng Sky Garden ay pangbuong pamilya ito. Kami na tinatawag na Gen Z, pwedeng mag-vlog at mag-my day dito. Para naman sa mga magulang at mga senior natin, gaya ni Secretary Conrad, nandyan ang elevated garden. Pero kailangan hindi sila mahirapan umakyat para ma-enjoy nila ang mga garden na ito. Kaya sa CHESA, tulungan ninyo po ang pamahalaan lungsod ng Alaminos upang mapabilis at maisaayos ang pagtatayo nito. Kailangan senior-friendly. Saka isa pa dito, friendly, mapa-senior citizen, mga bata, family, po talaga to, napakaganda pong pasyalan po to sa part po ng bigyan sa Alaminos. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Mamaya. Panoorin natin. Lagi kitang, Conrad, inaalala kasi alam ko, nanlalambot niyo minsan yung tuhod mo. Hangarin natin na maghatid ang Sky Garden ng sigla at magbigay daan para sa mas maraming bisita at trabaho para sa mga taga rito. Napakahalaga ng turismo sa kaunlaran ng mga kanayunan. Tama. Nasusuportahan nito ang ating mga magsasaka, ating mga ngingisda, na mga nagtitinda ng pasalubong, kasama ang mga hotel, ang transportasyon. Ang panawagan ko lang po sa ating mga kasama sa pamahalaan, sa kapulisan at sa mga lokal na pamahalaan, ating tiyakin na ligtas at maayos ang lagay ng ating mga manlalakbay. Sa daan, sa hotel, sa restaurant, o kung saan man sila tutungo.
Bilang turista, napakahalaga na maayos ang mga rest area. Kaya ang DOT at saka ang TIESA ay gumagawa ng mga tourist rest area para komportable naman ang mga naglalakbay. Dito, merong malinis na restroom. May information center, may ATM, may pasalubong center. 10 na po ang naipagawa ng DOT. At may ginagawa pa sila, mga tourist rest area sa Lingayen, Pangasinan. Kasabay nito, ginagawa na rin natin ang mga Tarem Santa Cruz Road. Kapag natapos na ito, mas bibilis pa ang biyahe papunta at pabalik mula Pangasinan hanggang sa Zambales. Dagdag pa rito ang Tarlac Pangasinan La Union Expressway Extension at Dagupan Mangaldan Kalasyaw Circumferential Road Project. Layo ng mga proyektong ito na gawing madali, mabilis at ligtas ang biyahe papunta sa mga pasyalan sa Pangasinan. Bawas puyat, bawas pagod, bawas gastos. Mas makakapag-enjoy na kasama ang inyong mga pamilya. Ngunit, kasabay ng pag-unlad, ingatan at paunlarin natin ang ating kalikasan. Huwag nating itong pabayaan upang maipapamana natin ito sa mga susunod na henerasyon. Kapag inuuna natin ang kapakanan ng isa't isa, nakakabuo tayo ng kinabukasang ligtas at maunlad para sa ating mga Pilipino. Ika nga ng mga kahenerasyon ko para tayo ay maging successful. Sa bagong Pilipinas, sama-sama tayong manindigan para sa bayan at para sa isang kinabukasang marangal, matatag at makatarungan. Maraming salamat. Mabuhay ang Panginoon. Telo na muna ko. So mega shout out po dyan sa park ng Pangasinan. Diyos ko. In the same time po kasi, isa rin po sa nakita po natin sa ating presidente na yung sinasabi natin, zero hunger. Yan po yung dream po niya, yun yung pangarap niya. Una, naging pangarap din po niya. Actually, pangarap o yung gusto na may baba yung bigas na 20 pesos sa isang kilo. Sis, na nagawa niya na. Kung babalikan po natin yung 20 pesos na bigas na kung bakit, na-vlog ko na rin po dyan, na-vlog na rin po nakausap na rin ni Kato niya si ating Pangulo din. Kung bakit nahirapan o medyo tumagal po yun na yung bigas yung naging 20 pesos. Nga po yung, na-vlog ko na rin po dyan sa akin na yung rice tarification law. So, nahirapan po siya dyan. Kaya, instead na mapabilis yung pag-angat o pag-processing ng bigas, pagbilihin po ng mga palay, mga magsasaka tungo sa gobyerno na ang magpapaprocess na po ay ang gobyerno at ang bigas na po yan ay maimbak po na sa gobyerno at ang gobyerno po ay sila na rin po yung magdi-distribute sa panig po ng mga store, sa mga palengke, sa mga negosyante, mga mamumuhunan para yung bigas pang direct to mula sa palayan o pagkuha na ng bigasan at sa direct na sa bibili ng ng gobyerno at direct na sa mga palengke ibig sabihin talaga mapapamura ka talaga yung gastos. So, hindi kagaya ng mag-aangkat ka ng bigas sa ibang bansa, tapos sige, andyan ang gasolina, etc. Napapamahal na gaso, kaya napapamahal yung presyo ng bigas. So, yun po, isa rin po yung isa na hangarin ng Pangulo natin na may pababa. Naibaba na po, nagawa niya na po. Yung sinasabi ko po sa inyo, na nagawa niya na po. In the same time, yung ekonomiya po natin na nawala na rin po sa part ng malaking tulong din kasi yung piece of yung tawag dito yung mapabilang ka sa green list sa yung sinasabing natin na yung economy pag nasali ka doon sa green list na nasulat na iba't ibang bansa na nandiyan yung criminal, nandiyan yung etc. Tapos yung economy ng bansa mo parang alon na gumagano, hindi alam yung papatutunguhan. So, ibig sabihin, napakababa ng bansa na yung pag nalalista ka dyan po sa
ano bang tawag na yun, green list na ano nila. So wala na po tayo doon, burado na po ang Pilipinas doon sa part na yun na ang ekonomiya ng Pilipinas ay ganun-ganon. Pero ang ekonomiya ng Pilipinas ay tinatagurian na the Tiger of Asia po ngayon na napakabilis ang pagagat ang economy ng bansang Pilipinas. So nawala yung mga mga viewers ko. So, bagamat ako po'y nagpapayag po ng katotohanan po dito. At the same time, wala naman po tayong, hindi po talaga tayo picky dito at hindi naman po tayo nagsabi na hindi totoo. Katotohanan po tayo, legit po to 100%. Sasabihin ko po sa inyo, 100%. 100%. Kung mag-ano naman tayo sa ano, yung nga, ang binuksan niya sa yung last May 23, 2025, binuksan po dyan ng yung Paitan Dam na irrigation, yung talagang hindi na po mag-aano yung Santa Maria o hindi na tayo mahirapan yung mga magsasaka na kumuha ng mga patubig sa kanilang mga palayan, sa kanilang kanilang mga lupa. So malayang-malaya na po sila pag natapos na po yung Paitan Dam na po yan. Malayang-malaya na po sila kumuha o hindi na sila mahirapan ng makakuha ng patubig o tubig sa pangailangan ng kanilang mga bukid. In the same time, yung kung sakali man na mayroon pa rin na suportado o sumusuporta yung yung tinatawag nilang solar power ay solar energy na makina na patuloy na nag-aano ng tubig din po dyan. Hindi siyempre hindi lang po dyan, pati yung ilaw, pwede rin po dyan. Ito po ay nasakupan po ng Medicea, Tarlac at Pangasinan po ang mayayakap po noon, mabibigyan ng tubig. At the same time, sa part ng Pangasinan po yung dam na po yan, yung Paitan Dam, malamang at sigurado po yan, wala na pong baha dyan. Kasi sa part ko, sa Pangasinan po kasi ako lagi rin nababaha dyan sa part po ng bayan ko. Lalo dyan sa Dagupan, Diyos ko. 2 beses ng ulan na siguro, mga 3 beses ng ulan na, mayroon na baha dyan. Lalo dyan sa Maluwad. Mega shout out po dyan sa part ng Maluwad, sa Pangasinan din. Bimalay din. Sa Kalasyaw, mga part na yan. Kunting ulan, hindi naman kunting ulan, basta tuloy yung ulan. Hindi natin na 3 araw na ulan na yan, sigurado baha na yun dyan. Alam ko yan, kabisado yan, taga Pangasinan kasi ako. So mega shoutouts pa rin sa 1 million in the house. Ang aking vlog po ay patungkol po sa government na sa bansa Pilipinas na patuloy na ginagawa ng ating Pangulo na proyekto. Tingnan pa yung dam nga po, yon blueprint po yan, capsule po talaga dyan. Sa lahat ng bagsasaka, nabigyan ng machineries. Tapos dyan po isa pala nakalimutan, muntik ko na makalimutan. Yung sa part po ng Dagupan, yung tawag dito, yung Center Cancer Institute, binuksan din na rin po dyan. Sabay 3 yun 3 binuksan po ng ating Pangulo na kanyang proyekto para sa lahat po ng mamayang Pilipino na walang kulay, na walang Pilipino. Sabi na walang ginagawa ang ating Pangulo. Mapadidiis ka man, kakamping, o dilawan, tayo rin po ang makikinabang po dyan. Lalo po sa may mga cancer, mahirap talaga. Ito naman talaga. Kung meron ka talagang cancer, una-una nyo, maapit ko yung isipan, damdamin, even spiritual life mo. Lalo na pa ngayon, pag naisip mo may sakit ka, unang-una napapasok sa isipan mo, pera, financial. Kung gaano yung financial ulit na magagastos mo o saan mo kukunin yun. So, dyan po sa part po ng
Hindi lang po Maynila na mayroon po tayong cancer center na napakalaking hospital dyan mula pa sa ama at pinatayo ni First Lady Imelda Marcos noon. Eh ngayon, hmm, hindi lang, alam ko hindi lang sa Pangasinan, pati nga dito sa may Pampanga. At doon sa ano yung OFW hospital dyan, mayroon din dyan sa Pampanga. Kompleto rin po din dyan yung cancer na hospital cancer na yung OFW na hospital dyan sa Pampanga. Kaya mega mega shoutout po sa part po ng Pangasinan na mayroon na po dyan na binuksan yung Center Cancer Institute. Na-vlog ko na rin po yan. At the same time yung ngayong Sky Garden na maghahakot po na napakaraming turista na paabuti ng 1 milyon na laging isang taon na manglalakbay o mag-explore ang bayan po ng Alaminos o bayan po ng Pangasinan. Hindi lang po, kagaya ng sinasabi ng, hindi lang po yung Sky Garden na tinutukan, kundi kung pangit naman yung daanan, Diyos ko, ang ganda nga ng park na dyan. Tapos yung daanan naman, lubak-lubak. May gana ka pa bang pumunta dyan? Diba wala din? So, ang project talaga ng Pangulo, kumbaga sa bahay, hindi mo na bayangkan yung titignan niya kagad dyan. Yung papunta pa lang dun sa bahay na pagtatayuan. Ano kaya yung tatayo ko dun sa lugar na yan, sa bahay na yan, sa lugar na yan, sa lupa na yan? Paano yung mga daanan? Paano ba ko magiging safety papunta sa bahay ko kung mapapatayo ako dyan? Una pa lang kalsada, saka ma-environment niya kung ano yung ganito ganyan. Yan yung talagang kompleto Ricardo at talaga project po ng Pangulo natin. So sa lahat po ng umaaway o nagkikriticize sa ating Pangulo, aking pong aking pong payo o comment o di kaya enlighten sa ating kaisipan. Tayong mga Pilipino po, alam po natin na bukas, ang tawag dito, tayong mga Pilipino po ay sadya po talagang mapagmahal po talaga tayo. In the same time, pagsuporta, andyan po talaga yung abrasa natin. Sa akin po ang aking pong explanation o aking pong panawagan o aking pong encouragement o enlighten, katotohanan po na walang ibang magtutulungan at wala pong magpapaangat sa ating bansang Pilipinas kung tayo din mga Pilipino. At wala na iba rin magbibenepisyo sa bawat pinapatayo o pinaproject o ginagawa ng bawat sinumang Pangulo na uupo dyan, kundi tayo rin mga Pilipino. Kung ito ba nakapagpatayo ka ng nakapaggawa ka ng legacy mo na yung sarili mong pagkapangalan lamang, hindi na maalis yan. Kung may nagpatayo ka pa rin ng sarili mong legacy, kagaya nito, sino bang magbibenepisyo niyan? Mawala man tayo sa mundo sa natin, mga matatanda na katulad ko, sabi ganun mayroon pa rin legacy o mayroon po tayong tawag dito, makikita na bawat sentimo ng ating tax sa pamahalaan nating bansang Pilipinas ay makikita po natin. Sa part po ng Pangasinan, makikita na po ang kanilang mga tax, ang kanila pong iniluklok na 31 million plus na bumuto po sa Pangulo na nakikita nyo po 100% na mapapakinabangan nyo na po at napapakinabangan na po ang lahat po ng magsasaka. Maliban doon sa pamibigay ng lupa, pamibigay ng mga fertilizer, pamibigay po ng machineries, mega shoutout po sa inyo po dyan sa Pangasinan. Alam ko po, Region 1, sabi natin Region 1, part ng Region 1. O, di ba? Ganon din po, sisaglit ko na rin po yung sa palarong pambansa, dyan sa Lawag. Napakaganda pala yung dyan.
tawag doon, Astrodome o ano dyan. So wala na po ibang magbibenepisyo kundi tayo ring mga Pilipino. Alam nga sabihin natin mga negosyante kasi may mga foreign investor naman tayo eh. At ang mga foreign investor hindi naman habang buhay sila dyan sa ating Pilipinas eh. At babalik din mga yan kung gusto nilang umalis sa bansang Pilipinas, babalik sila sa kanilang bayan. Sabi nga niya, magkasabihan po tayo na wala pong punong dahon na yung dahon na po yun, isang puno na mayroong dahon, siyempre naman nababagsak ang dahon na yun sa kanya pong sariling lugar o sa kanya pong sariling lupa o sa kanyang sariling yung dahon na po yun ay babagsak sa kanyang sariling yung sariling kanyang area. Yun po yun. So tayo mga Pilipino wala na pong bansa o lupa na ating babagsakan saan man ka man lugar man o saan man panig ng mundo. Isa ka din na babalik at gusto mo lang hapin at gusto mo ring bumalik o babalik o di kayo mamamasyal at mamimiss mo yung bayan mong sinilangan. Yan kung ibig sabihin nga po. At wala na din po talaga, sabi natin, lahat kayo nasa ibang bansa, may lupa pa rin kayo dyan. May makamag-anak pa rin po kayo dyan. Diba? Sasabihin yung bansang Pilipinas. Kaya ibig ko sabihin, dalangin ko po ay aking komento po o aking pong yung binibigay na encouragement o di kay enlighten na wala pong ibang magmamahalan o wala pong ibang magtutulungan kundi tayo pa rin mga Pilipino. May hirap, mayaman, bilyonaryo ka man. At ang bilyonaryo at milyonaryo ay at kailangan pa rin nila ang Pilipino at kailangan pa rin ng kaagabay o kailangan pa rin ng mga trabahante o kailangan pa rin po nila ng isa pong manggagawa para po magpaangat ng kanilang mga negosyo. Hindi naman po tayo lahat mayayaman at milyonaryo. Kasi pag lahat po tayo ng mga Pilipino mayayaman at milyonaryo, wala na po. O saan man paano, mag-ano na ako ng may ibang bansa na magtatrabaho, hindi po. Kahit sa mga bansang Pilipinas, ay sa mga bansa, mayroon po talagang yung pamumuhay po na hindi naman sinasabing mahirap talaga. Mayroon talagang magtatrabaho o tatrabaho sa company o mamumuhunan sa gobyerno po natin. So, ibig sabihin ko, hindi po tayo lahat mayayaman. Ay hindi po lahat tayong bilyonaryo at hindi naman po lahat tayo mga mahirap. Mayroon po talaga tayong mga kanya-kanyang lugar o may kanya-kanya po talaga tayong nilagay ng ating Panginoon upang ang bansa na yun o ang bayan na yun o yung sangkatauhan na yun o yung buhay na yun tawag dito yung hindi pataasan. O iba yun. Yun yung ibig sabihin. Meron po talaga, meron nagsisilbi. Meron naman talaga nagbibigay ng yung pinagpapaguran. Ganun. So, ang panawagan ko po o ang aking encouragement ay magmahalan po tayo. Huwag po tayong yung grab mentality. Ayan po natin ng tignan po ito para mabilis natin maintindihan. Tignan natin yung magagandang ginagawa ng Pangulo. Kahit sino namang umupo dyan. Tignan po yung mabuti kanyang mga gawa. Huwag yung tignan yung kanyang mga kapintasan o ang kanyang pong mga nagawang kamalian. Lahat naman po tayo nagkakamali. At lahat naman po tayo nagkakasala. Wala naman taong perfecto. Ang tignan po ninyo po habang nandyan po ang ating Pangulo para hindi po tayo masaktan,
o hindi po tayo maging unselfishness o selfishness yung magandang nagagawa. Huwag na natin ipaglalagdakan na siya bangag, huwag nating panalagdakan na siya weekly leader, huwag na natin palalagdakan na sa wala siyang ginagawa, tamad, at huwag nating palalagdakan na punta dito, punta doon. E kung sakaling titignan nyo po yan, okay lang. Pero tignan nyo naman yung pag tinignan nyo yung kamalian niya, tignan yung kahinaan niya, tignan nyo rin naman po yung niya, yung nagagawa niya o yung kalakasan niya. Even ikaw, na nanonood sa akin, o mga DDS, o mga kakamping, o mga kadiliwan. Even ikaw, sa sarili mo pa lang, kahit guwapo ka, maganda ka, hindi lahat naman nasa iyan. Mayroon kang kahinaan, at mayroon ka rin kamalian. Tinukar mo sa sarili mo. Kung ikaw mamimintas, kung ikaw magpupuna, o yung pagtitingin ng kandumihan, sa kapwa mo, even i-generalize ko na lang. Kung ikaw mapapansin o papansin ng mga kadumihan ng tao, o kadumihan ng iyong nasasakupan, o kadumihan po ng iyong katrabahuan, o kadumihan ng iyong nakakasalamuha, mapa-school, o sa kapatiduhan, school, trabaho, o ano man po sektor na estudyante. Kung titingin mo ang kamalian o karumian ng iyong kapwa, ito na ang kapwa, tignan mo rin naman ang sarili mo. Ako ba'y robot? Diba? Ako ba'y perfecto? Gwapo ko. Ganon. Pero, ang isipan, damdamin ko at nagagawa ko ba? Lahat ba ito'y perfecto? Diba? Perfecto ba ako? Hindi ba ako nagkakamali? Hindi ba ako nagkakasala? Wala ba ako nasaktan? Wala ba ako naapakan? O wala ba akong, nilamangan? Ganon. Sabi ko nga sa inyo po, walang taong perfecto sa mundo. Maliban na lang kung ito na lang, walang taong perfecto sa mundo. Lahat nagkasala po tayo. Iisa lang po ang naging perfectong naging tao at walang kapintasan na naging tao, bagamat siya pa rin ay inusgahan. Inusgahan ng kamatayan. What more tayong mga tao na marami pang pagkukulang at marami pong mayroon tayong mga kapintasan. Yun lang po maiiwan ko po sa atin lahat na wala pong perfectong tao na namubuhay sa ibabaw ng mundo. Kung sino man po ang perfecto na nanonood sa aking vlog, alien, even nga robot. May mga part pa rin na mga pesa pa rin na hindi perfect yan. Wala perfecto sa mundo. Tandaan yan. Walang napakagaling na mundo, walang napakagaling na tao sa mundo. Meron tayong mga kapintasan at meron po tayong kanya-kanyang karunungan. At meron tayong mga kanya-kanyang kakayahan. Hindi lahat ng tao nasa kanya. Iilan lang siguro yung mga ganun, may matatalino. Pag isang tao matalino, may takot sa Diyos yan. Asahan niyo po yan. Maganda ang pamumuno niya. Tandaan po niyan. Itaga niyo sa puso niyan, mga saan man part po kayo sumusuporta. Hindi ko kayo iniinganyo na pumunta dito, pumunta doon. Iniinganyo ko po kayo o nag-i-enlighten po ako na tayo magyakapan tungo sa kabutihan, tungo sa ikakaunlad ng ating bayan. Walang perfecto. Tanggapin po ang pagkakamali. Tanggapin po ang ating mga bagay na kahinaan po natin. Nasabi naman sa kasulatan ng ating Panginoon na mapalad ang taong ang
mapalad ang mga taong ang hinahanap ay ang kabutihan o mapalad ang taong maunawain, mahabagin. At mapalad ang taong nagpapaturo o tumatanggap ng pagkakamali. Mapalad ang mga tao na walang inaasahan, kundi ang Diyos at ang kabutihan. Mapalad ang taong mapagkumbaba. Yun, mapalad ang taong mapagkumbaba, kundi itinataas ng Diyos yan. Tandaan nyo po yan. 100% yan. Kaya is-short nyo yan. Saan nyo pang is-short na yan? Lalo na po sa salita ng Diyos. Mapalad ang taong mahabagin at mapalad ang taong mapagkumbaba dahil kaakaawa ng Diyos yan. Yung matatapang dyan na wala ng ibang iniisip kundi pansariling kapakanan lamang o pansariling political lang naman. Sabi ko nga sa inyo, ang taong ang namumuno na ang laging inuuna ay mamayang Pilipino, mayaman o mahirap, ay sa lahat ang kailangan talaga yung mahirap. Ay inaasahan nila ang pagmamahal at yakap ng gobyerno o pamahalang gobyerno o pamamahala ng mga nandiyan po sa taas. Abrasa, yakap ng kailangan ng tao. Hindi sa yung tapang. Lahat naman tayo matapang. Kaya lang depende sa tapang. Kahit nga rin ako, matapang ako eh. Kahit nga sabihin nilang, takot din ako. Takot din akong gumawa ng hindi karapat-dapat. Takot din akong pumatay. Kaya, pumatay ka ng tao, tao yan. Maliban na lang talagang nasa batas siya, patay mo yan, nasa luna yan. Gusto ko matapang din ako sa katuwiran. Matapang din ako sa kabutihan ay mga katutuwid na bagay. Ipaglalaban ko po ang mga katuwiran. Kahit ganito ako, hindi ako masyadong napag-aral, pero alam kong mabuti. Alam ko rin ang masama. Yung magnakaw, ayan, pumatay ng tao na wala sa jurisdiction o yung mga ganon. Pwede ko, ako rin mamumuno at pansarili ko lang gusto kong i-lift up yung talagang kakatakutan ako, gagawin ko. Gusto ko nang pumatay, baka gusto ko ubusin ng tao o yung mga hindi kumakampi sa akin. Pag sakaling ako yung talagang pang sarili ko lang bakit di ka sumusunod sa akin? May kilalagan ka kung ganong mindset, yung mga ganong ugali. Unselfish na pamumuno. Kilala niyo yan. Hindi mo alam kung mayroon nang ginagawa sa Pilipinas. Hindi alam kung mga pinapasawad nyo sa kanila nagagawa ba nila trabaho nila? Ano yung mga senador dyan? Pasyal doon pa siya. Pero ganun pa man wala na tayong panawagan kundi ang pakikiisa po sa tungo sa kabutihan. Tungo sa proyekto na ginagawa. Ang lahat po ng mga tax po natin ay hindi po nasasayang. Pumunta lang kayo pag gusto nyong katotohanan, mag-research kayo. Naka-legit po ng mga i-research yung makikita yung mga nagagawa na sa mga napupunta yung mga tax nyo. Tax natin. Nagtatax din ako eh. So I'm proud. Proud po ako na ang tax ko po ay napupunta po sa kagandahan. Progreso nga ng ekonomiya ng Pilipinas. So bago ako magtapos at bago ako magtapos nga po, bago ko po i-close o isarado ang aking vlog ngayon, aking komento ngayon, ako mag-iiwan po ng isang kasabihan po na ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa
sa amoy sa malansang isda o mabaong isda. So mga kababayan ko sa mampanig ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao NCR, sa mampanig ng mundo, lugar, bansa, basta Pilipino, mabuhay po tayong lahat. Yakapin po natin ang mabuting gawa, iwaksi po ang masasama. Ang ating dalangin po o ang aking pong enlighten ay magkaisa po tayo tungo sa mabuti. Tungo po sa mga progreso na pamumuno o sino mang mamumuno sa ating bansang Pilipinas. Huwag po tayo magkampi-kampihan at huwag po tayong yung over o sagad-sagad na mag-idol ng isang tao. Kasi po pag nag-idol po na tayo niyan, nagkakasala na po tayo. So muli, isa pong masagana pong pasalamat po sa inyo pong lahat kay anong tawag dito? Likely Chicken Chill Love Chick and Glenaidy Polite Torres sa dalawang viewers ko at sa mga hindi po nagpakilala po dyan na alam ko po anood po sa akin, sumaglit po sa akin. Maraming salamat po. Alam ko po na marami po kayo mayroon po kayo mapupulot sa aking vlog. Spiritually, attitude, behavior, at character. Maging sa ating bansang Pilipinas, paano po tayo maging Pilipino, o totoong Pilipino, o nagmamahal sa ating bansang Pilipinas. So mabuhay po tayong lahat at ako'y mag-iwan muli. Tayo magsama-sama sa lahat ng mabuting magawa at iwaksi po ang masama sa ngalan ng ating Panginoon Jesucristo. To God be the glory po, mabuhay po tayong lahat mga Pilipino sa mampaling na mundo at mabuhay po ang bagong Pilipinas. God bless Philippines, mabuhay!